Now, as we all know, we are having this special event, anniversary po ng ating church. Sinama ko po dito sa aking slide. Happy 21st anniversary with Hong Kong po yan. Kagaya natin, marami nang napagdaanan. 21st, nagdidibo na yung mga lalaki. Lalaki binata na, no? Iba nag-aasawa na. Iba naman, nakaranas na ng maraming pagsubok sa buhay. Kagaya rin natin, marami na tayong napagdaanan. At pag-uusapan natin kung ano yung mga napagdaanan natin at paano natin napagtagumpayan yan. And today, as I go on, I have this question. Let's dive into our conversation. Pag-uusapan natin itong katanungan na ito. In seeking protection, would you rather go to a safe place or a trusted person? Maraming nag-isip kung ano nga ba. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Merong kaibigan, sabi niya sa akin, ba't ka na, ang usapan namin is bakit siya nasa abroad? Or, kasi tayo, yung kalagayan natin, paano ka napunta dito? Bakit na rito? Kasi parang hindi na ako komportable sa buhay binata o buhay pagkadalaga ko. Kaya naisip ko na mag-abroad na lang siguro ako, baka doon yung aking kapalaran. Di ba? Or karamihan sa atin, maaari, pumunta kayo dito sa abroad, pumunta ka sa isang lugar just for you to feel safe and comfortable. And some of us would come to somebody who is your trusted person to comfort you or lumapit ka dahil kailangan mo ng tulong o di kaya gusto mo lang siya makita o gusto mo lang siya makasama. There are some cases that happens to us that way. Tama? Agree kayo sa akin? Na pag naghahanap tayo, when I talk about protection, hindi lang ito kung paano tayo poprotektahan sa isang sitwasyon, pagkakataon, whatever it is, it covers the security. Will you agree? Pagka tayo kasi, pag sa tingin natin ay protection sinasabi mo, maraming sakop. Maaaring ayaw mong matamaan ng isang kidnap. You come into a place that is safe for you. As we have our title of a theme of our anniversary, Lilim. Some of us would hide into the shelter, into the shadow of the tree. Marami tayong pinupuntahan, marami tayong naiisip, marami tayong mga na comes into our mind that we feel safer sa tao. Yung ganon. And speaking of this, we will be talking about the book of Psalms. In Psalms 91, ang sabi po sa first verse ng Psalms 91, and this is the title. I forgot my title. Ito po yung, bigyan ko po yung title yung ating pag-uusapan. My Safe Place. Yun po yung naisip ko na title ng ating pag-uusapan. Gusto ko na mag-participate kayo mamaya kung meron akong tatanong. My Safe Place. Nilagay ko siya as my safe place. Kasi gusto ko sa atin, sa mga nakikinig sa atin, that we take it personal kung tayo ay lalapit. Kung ano man ang sitwasyon natin, gawin nating personal kung ano yung naririnig natin. Hindi yung para bang, tama yan, pwede yan. Kay brother, pwede yan kay sister. We take it personally kung ano man yung magtuturo sa atin. Amen? Alright. From verse 1 of chapter 91, sabi, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Sa ibang salin, basahin ko. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Shadow yung ginamit dito sa kabila. Sa kabila, rest. Now, nung inaral ko itong Psalms 91 na to, and I've searched
sabi ng mga commentaries and researchers, hindi daw nila masabi kung sino talaga ang sumulat ng Psalms 91, either David or Moses. Because ang sinasabi dito sa chapter na ito, talks about mga sundalo na they were into fight or nasabak sa kapahamakan. And dwells in the shelter of the Most High. Sino yung nakikilala nating Most High? Our God, ang ating Diyos. Kinukonsider natin siyang the Most High who owns everything that we have. And the shadow of the Almighty. Ano naman yung Almighty na yan? Sometimes we think of this Almighty as the omnipotent. Makapangyarihan sa lahat. Ganun yung pagkakilala natin on how we describe this word Almighty. The omnipotent, kung ano yung karakter ng ating Panginoon. Omniscient, omnipotent. He is the powerful God. And He can do all things. And ito po yung ating one-point message na gusto ko na matandaan natin lahat. And I have this statement that abiding under God's custody guarantees us protection. Why would I say this? Na para bang pag tayo ay nananahanan o nagpasakop sa ilalim ng God's custody, nagpasakop tayo, iniingatan tayo ng Panginoon, and how we abide. Ako may tanong dito. Paano tayo nag-a-abide sa paghahari ng Panginoon? Anyone from you who can answer? How we abide in the presence of God? Paano? Walang sasagot. Ayon sa kaniyang kalooban. We learn when we study His Word. Being right in His eyes. Anything else? Sino pa ang gustong sumagot? Paano tayo nag-a-abide sa presensya ng Panginoon? Namumuhay kayong tapat. Sa amo nyo, kahit wala yung amo, nagtatrabaho kayo ng maayos. Naging tapat kayo. That way. Right? Isa yun kung paano pinapamuhay yung natutunan mo on how you live as a follower of Christ. How you abide under His care. Confident ka, sigurado ka na kahit anong susubukan man ako ng pagkakataon, kaya kong labanan because I have this. Nananahan ako sa paghahari at care ng aking Diyos na kinilala. Abiding under God's custody guarantees us protection. Gusto niyo pa ng some form of abiding? Ano pa ang naiisip niyo? Mag-isip kayo. Kung ano pa ang paano kayo nananahan or nagpapasakop sa custody ng Panginoon. Sinusunod yung kanyang mga kautusan. Marami tayong maiisip. Marami tayong marirecall coming into the presence of God. How to be righteous. Nagiging tapat. Ano nga yung isa? Inaaral natin yung salita ng Panginoon. Ano pa? Sumusunod tayo sa mga mabubuting gawain. There are so many things that we can tell to someone who would ask us kung paano ka nga ba nagpapasakop? Paano masabi na nagpasakop ka sa akin kung hindi ka sumusunod? Paano, di ba, kung minsan tayo pa yung amo sa mga amo natin. Tayo pa yung nag-uutos minsan may mga kasama sa bahay. Kala mo, sino ba talaga ang masusunod? Mapapatanong yung iba. Sino ba talaga ang masusunod? Ikaw yung amo natin. Sumunod ka sa akin. Sometimes we think that way, that akala natin nagpapasakop tayo, pero tayo pala ang nananakop. Tayo pala yung naghahari sa isang sitwasyon. Like the situation in following and abiding in the
custody of God, maraming pumapasok sa isip natin that, I would say, meron akong example. Sa atin sa Pilipinas, alam niyo pag pumasok kayo sa mall, sa SM sa atin, merong, ang tawag doon, baggage, deposit. Dinideposit natin yung parang pagpasok natin, dala-dala natin yung mga bag na malalaki. I-deposit natin doon sa the baggage deposit. Tapos kukunin natin yung claim tag. Yung claims. And then, sometimes we think that ganun ang Panginoon natin. Na ginagawa natin caretaker ng Panginoon natin. That Lord, iiwanan ko muna ito sa iyo. Tapos pag-iwan natin ng ating bagahe doon, dala-dala natin yung claim stub natin. Nasa isip natin, mahal yung iniwan ko doon, pabalikan ko, i-claim ko. But most of us, some of us, think na yung bang pag-alay natin, we deposit our baggages in our life. Minsan, oh Lord, ito na yung problema ko, ipasa ko muna sa iyo. And you do your things. Bahala ka na sa ginagawa mo dahil Lord, alam ko naman Panginoon na hindi mo ako papabayaan. Poproteksyonan mo ako. Ginagawa natin yung ating araw-araw na routine natin. Forgetting na meron kang claim stub na kailangan mo i-kolekta. No? Isa ganun, as we abide in God, para bang binibigay lang natin, Lord, total, Panginoon ka naman lahat ng Panginoon. Sa iyo na yung problema ko. Bahala na ako sa buhay ko. Protektada ako dahil kaya ko. Let us continue. And in chapter 2, verse 2, sabi, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. I believe nakikita natin yan. That is Jesus, our Lord. This is a confession doon sa tao na ipinapaliwanag dito sa chapter na to. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ganon tayo. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Confident na tayo na, yes, Father, You are my Lord, You are my God. I come to You, Father. Anything na hihingin ko, ipagkakaloob mo. Hayaan mo na ako, Lord, basta Panginoon kita. Makakapunta naman ako kay Bes. Garantisado, Lord, na pag pumunta ako kay uncle or kay auntie, safe ako. He just called, Lord. But some, ano nga yung naririnig natin na many will call me Lord, Lord, pero malayo yung puso nila sa Panginoon. In verse 3, come to me. Sa Matthew, in Matthew 11:28, this is like a cross-reference kung paano ang tayo lapit sa Panginoon. Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Just like we are trusting the Lord. Kung paano natin, parang, Father, problemado ako, iiwan ko sa iyo, Panginoon, itong bagahe ko. Tulungan niyo ako. God promise is true. Tutulungan niya talaga tayo. Tama? Pinapagaan. Hindi naman niya napabilang dito sa usapin natin na ang pagtiwala natin sa Panginoon, hindi nagsasabi na excuse na tayo sa mga problema, kabigatan, lahat-lahat. Excuse na tayo dahil nagtiwala na ako kay Lord, okay na, naiwanan ko na yung mga bagahe ko kay Lord. Siya na ang magbibigay sa akin ng comfort at all times. Hindi po yun, hindi po yun excuse or garantiya na hindi na tayo makakaranas. Pagkos, naalala niyo na pagka tayo ay parang malapit sa Panginoon, marami tayong kinakaharap.
marami tayong pinoproblema. But the promise of the Lord, if you come to me, you who are weary and are burdened, and I will give you rest. That's true. Totoo yun eh. Talagang pagka ikaw ay lumapit sa Panginoon, totoong lumalapit sa Panginoon, God will hear you. Nakikinig ang Panginoon pagka ikaw ay lumapit. Taos puso na lumalapit sa Panginoon. Verse 3, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Here, ano itong fowler's snare? Mga patibong or mga trap sa buhay natin. At gusto kong sumagot din kayo kung ano yung kino-consider ninyo na trap or mga patibong sa buhay ninyo. Sa pang-araw-araw nating kinakaharap, ano yung mga natatrap tayo na minsan nakakalimutan na natin that there is God who is sovereign, that there is God who we can come on to na madaling lapitan at tanda tayong sundin. Ano yung mga trap na ito, fowler's snare na sinasabi? Gusto kong sumagot ang bawat isa sa inyo or anyone who can answer. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa na isang trap para sa atin. Katalinuhan. Sa sobrang katalinuhan ng mga tao, they defend on their own knowledge. Nakadepende na lang tayo sa karunungan at kaalaman natin. Pagtatagumpayan ko din naman yan. Ano pa? Magbabanggit pa ako ng isa. Then kayo nang sumagot. Legalistic. Pagiging legal. Okay naman pala. Legal naman. Hindi. Wala naman akong ginawang mali. Okay lang itong ginagawa ko. Pagiging legalistic. Kasi doon tayo natatrap minsan. Doon tayo na parang tama naman ito yung ginagawa ko. Wala naman akong mali. Wala naman akong sinuway. I remember meron tayong pinag-usapan na marami tayong mga bagay na iniidolo. Idolatry. Yung mga ganyan. Tama naman yung isang influencer. Marami siyang sinasabi. Maraming mga tamang sinasabi. Minsan yun na tayo nasusunod. Doon na tayo nakafocus. Then we fall into trap na napalayo na tayo. Iba na pala yung lilim na pinupuntahan natin. Iba na pala yung sa tingin natin, protection ko ito, but it's a trap pala at the end. Nahulog ka rin. Minsan, maraming mga bagay talaga. Isa pa, or coming from you, ano pa yung mga trap niyo sa buhay? Ano yung trap mo sa buhay mo? Kahirapan sa buhay. Diba, mga pagsubok sa buhay. Ito yung mga minsan na na-divert yung kaisipan natin pagka marami tayong problema. Nawawala tayo sa focus na, Lord, sa iyo lang ako nakatuon, sa iyo lang ako nagtitiwala, sa iyo lang ako lalapit. But because of si kapitbahay ko kasi, pupunta na sana ako sa church, Lord, ngayon eh. Inutusan pa akong bumili ng asukal. Those kinds of practical experience that we are facing. Totoo kasi nangyayari sa buhay natin. Yun yung mga trap natin. But if we focus our attention sa pangunguna at paghahari ng Panginoon sa atin, pwede mo naman gawin yun earlier, di ba? Deadly pestilence. Ano tong mga ito? Kalamidad. Kasama ba yan sa kalamidad? Mga sakit, karamdaman. Hindi ako makakarating dahil may arthritis. Hindi na ako makalakad bukas. Meron tayong gawain sa beach bukas. Hindi na lang ako punta. Masakit yung tuhod ko. Hindi na ako mag-i-invite. Hindi na ako pupunta doon. Minsan, dito tayo na nahuhulog talaga sa mga alibis reasonings natin. Na God has asked you to do something. Or sa tingin mo, anak, dito ka. Kasi kung talagang nabibigatan ka at sumasakit yung mga kasukasuhan mo, I will give you protection really, for sure. Maaaring sa ngayon, mararamdaman mo yan, but I will give you comfort for the rest of your life. Amen? Abiding under God's custody guarantees us protection. Marami talaga ang naglalayo sa atin. Marami talaga ang
ang mga traps na dinadaanan natin sa buhay. Nawawala yung confident natin. Isa pa yun. Nawawala yung confident natin to come really to the presence of God because of these kinds of distraction of our life. Verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Isa-isahin natin. May nagtanong, meron akong napakinggan, meron palang feathers ang Panginoon? Under His wings. Ang iba, ang ibang salin, pinions pa yung ginamit dyan. You will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Yung rampart is like a wall na nagpoprotekta sa inyo, parang sa yung Great Wall of China, parang something like that. Concrete na talagang poprotektahan ka. Shield. Naalala ko yung I think sinama ko dito yung slide nung nangyari sa Jerusalem nung kinumpront na ni Jesus yung mga Hudyo, yung mga Jerusalem. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Sa totoo, Jerusalem, sariling bayan ng Panginoon. Sila pa yung nagtugis, sila pa yung, sabihin natin na ayaw magpasakop, ayaw sumunod sa paghari ng Panginoong Jesucristo. Alam mo yung istorya na ito? Na imbis na ako nga yung kayo pinili, galing ako dito, tapos ayaw niyo akong tanggapin. Something like that. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the plague that destroys at midday. If we really read these verses, marami tayong maiisip na mga bagay na nangyari. Itong nangyari kay King David, nung sinabi niya sa itong memoryado natin na verse ng Salmo, Psalms 23, di ba? Psalms 23, verse 4. Sinong nakaalala nun? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Bakit nasabi ni David yon? Is it because he is knowledgeable? He is powerful on his own strength? Where is his confidence come from? Tayo, na kaya kong harapin yung mga problema ko. Kaya kong tumawid sa apoy. Kaya kong tumawid sa mga ganyang mga bagay because I have this confidence in me. Ganyan ba tayo mag-isip? When David says this, even though I walk through the darkest valley, hindi siya dahil sa kanyang sariling kakayanan at kalakasan. He's confident kay Panginoon. Dahil kasama mo ako, kasama kita, Panginoon. And your staff will comfort me. Diba? Ganun ang karugtong nun. Maraming nakakarana sa atin na pangungutya kung minsan, paninira, na hindi mo akalain na yung tiwalang pinagkaloob mo sa totoong buhay natin. Naging kaibigan mo, kasama mo. Pagdating ng araw, pag wala ng kasiguruhan sila sa kanilang pakiramdam, they will stab your back. Kung sa tao tayo lalapit, kung sa mga kaibigan tayo aasa na talagang i-comfort ka, they can give you comfort temporarily. Yung trust na sinasabi, mamili tayo, ingatan natin yan. Kahit araw, kahit gabi. Minsan nga, yung sabi, destroys at may di kitang-kita ng ating mga mata na harapan tayong sinisiraan. Harapan tayong ipinapahamak. Pero pagka tayo ay nagpapasakop sa pangangalaga ng Panginoon, ililigtas niya tayo. Puprotektahan niya tayo. This is the statement na aking binuo. Kung titingnan niyo yung picture, the trust we put in God is actually our protection. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, kasiguruduhan na yan eh. Protektado tayo. Not in a sense na
Sabi ko nga kanina, total Lord, naibigay ko na sa iyo yung aking bagahe, ikaw nang bahala. The trust, kailangan yon ng pagkilos din natin on our part. That Lord, I know your words. Inaaral ko, Panginoon. Kilala kita, Panginoon kita. Ikaw ang aking Diyos. Alam ko ang ginagawa ko. There's a conviction. Kasi pagka tayo laging nagme-meditate at nag-aaral or ipinapamuhay natin, nasa puso natin yung salita ng Panginoon. Kaya tayo nagtitiwala. Dahil alam natin na nagtitiwala tayo because He really is a promise keeper. He really is a powerful and living God. Totoong Diyos na nakakasama natin at nananahan sa atin. Sabi nga sa John chapter 15, abide in me and I in you. Mamumunga tayo ng marami. Magiging productive tayo pagkakasama nasa atin. Pagka tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ganito ang mangyayari. He is in us and we are in Him. We are together. We are partner now. Kasi yung tiwala na binigay mo, nakikita yon sa pagkilos mo. Kung ano, partner nga kayo eh. Biro ba namang partner na titirahin kang patalikod? Diyan ka muna. Diyan ka muna, Lord. Mukhang, ano muna ako ngayon. Kanya-kanya muna tayo. Minsan, may ganyang kaisipan tayo na, yes, mga pangako ng mga nanliligaw o mga anak, magtiwala ka lang. Yun pala, hanggang salita lang pala. That's not what we put our trust in the Lord. Iba yung tiwala na ipinagkikita natin sa Panginoon. Because that trust, yun yung protection natin. Kung totoo sa puso natin. That, Lord, I trust you. Ano man ang mangyayari mamayang hapon, Lord, di ko alam kung ano na bukas. But I believe and I hope na sasamahan at tutulungan mo ako. Ganun yung pananalangin natin. The way we speak, the way we utter words, nakikita yun kung paano tayo. Minsan nga, kung kausap ka ng isang tao, malalaman mo kung ano siya katapat sa Panginoon. Kung kaano katapat yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kasi kahit walang nakakakita, that faith that he has in the Lord, magre-reveal, magmamanifest yun. Verse 14, sinama ko dahil because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. Marami pang verb na binanggit dyan kung how God will do. I will. Pito. Pabanggitin ko na yung isa. I will rescue you. Sabi ng Panginoon. I will protect you. Sabi. Psalms 91 from verse 14 up to 16. I will sustain you. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Once you put your trust in Him, maraming bagay ang nagagawa ng Panginoon because He can do all things. He is a powerful God. Uulitin ko. Omnipotent. Kaya niyang gawin yung mga bagay na sa tingin natin. Lagi nating panalangin. Imposible para sa atin but in Him. Nothing is impossible. So, abiding under God's custody guarantees us protection. And this is now the application. Trust in the Lord always. Palagi tayong magtiwala sa Panginoon. Yung pananampalataya mo na yun, totoo yan. Huwag kang padadala. Yung tao or yung lugar na pinupuntahan mo, it can give you comfort for the meantime. Yung lugar na pinupuntahan mo, it can give you good pasture. But still, the trust that we put in the Lord is always faithful. He is a faithful God. He's a promise keeper God. I say it again. Totoo ang Panginoon. Kung magtitiwala tayo sa mga kaibigan natin, sa lugar na gusto nating puntahan,
medyo alanganin tayo. Meron nga akong narinig sa Facebook, sabi nila, ang bigas na lang ang nagmamahal. Tanghali na lang ang tapat. Kaya minsan kung magtitiwala tayo sa mga bagay-bagay na narito sa lupa or whatever we have, positions, mga ari-arian natin sa Pilipinas, parang doon yung security natin. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, it's not bad. Hindi masama na nakatuon tayo sa mga anak natin, mga ari-arian natin. But see to it that the God whom we are serving, whom we are following, ang nagmamay-ari ng lahat ng kung anong meron tayo. So we have to put that trust in the Lord always. Sa Kanya lang tayo nagtitiwala. Yung lilim na sinasabi na yan, it is not the place. Para sa akin, it is not the place. It could be a person, and that is Jesus. Kung tayo ay nagpapasakop, we abide under His custody. Abide under His shelter, sa lilim ng Panginoon. We are protected. Maraming salamat po.